Sa puso ng bayan ng Nagcarlan ay may isang lugar kung saan nakatago sa ilalim ang kwento ng katahimikan. Ang bawat sulok ay may iniingatang alaala, bawat bato ay may kwento ng nakaraan, at bawat hakbang ay nagdadala sa iyo sa isang mundo ng kultura at kasaysayan. So nung una kong inisip na pumunta rito ay parang feeling ko makakaramdam ako ng kakaiba. Sa dahilanan na rin na may mga ilang istorya tayong narinig at mga napanood. Isang magandang araw at storya naman ng paglalakbay, and welcome to my channel, Kain Barry Travel Stories. At ngayong araw ay papasyal tayo sa isang sementeryo sa ilalim ng lupa. Pero bago yan ay pinasyalan muna natin itong mga windmill dito sa Pililla, Rizal. Ang windmill sa Pililla, Rizal o mas kilala bilang Pililla Wind Farm ay isang malaking renewable energy project na matatagpuan sa barangay Halayhayin. Binubuo ito ng 27 na malalaking windmills o wind turbine na nakahilera sa burol na tanaw ang Laguna de Bay. Ang mga windmill na ito ay ginagamit para lumikha ng kuryente mula sa lakas ng hangin. Kapag umiikot na ang mga blade dahil sa hangin, pinapagana nito ang generator sa loob ng bawat tore upang makagawa ng malinis at sustainable na enerhiya. Sa kabuuan, may kakayanan ang Pililla Wind Farm na mag-produce ng humigit kumulang 54 megawatts ng kuryente. Sapat para makatulong sa pangangailangan ng libu-libong kabahayan. Bukod sa ambag nito na malinis na enerhiya, naging popular din ang lugar bilang tourist destination dahil sa ganda ng tanawin, lalo na tuwing sunrise at sunset. Nagsisilbing paalala kung paano maaaring magsama ang kalikasan, teknolohiya at responsableng pag-unlad. So nandito nga pala tayo ngayon sa Santis Farmhouse kung saan makikita natin ang malapitan ang mga windmill. At dito rin merong view deck na matatanaw ang Talim Island at ang Laguna Lake. Ang Santis Farmhouse ay isang viewpoint tourist spot sa loob ng windmill area sa Pililla. Dito ay meron din magandang view deck kung saan makikita ng malapitan at ma-enjoy ang view ng windmill sa paligid. Alam nyo ba na hindi lamang sa Pililla magkakaroon ng windmill, magkakaroon na rin dito sa Tanay, Rizal. At kung naalala nyo, yung huli nating vlog sa Marilake ay sinira yung arko para pagdaanan daw ng turbines. At dito nga pala ay merong isang arko na giniba dahil ang sabi tataasan daw ito para sa tingin ko or sa mga nababasa ko ay dadaanan kasi ito ng turbine. Pero napagtanong-tanongan ko na nga rito ay nakadaan na daw yung turbine. So muli daw itong ibabalik sa tag-araw para mas taasan pa. At hindi lang yon, meron din dito sa Talim Island na itatayong windmill kung saan dito ay pinapatag na yung ilang bahagi ng bundok, lalo-lalo na dun sa sikat na Mount Tagapo para ilagay doon ang ilang windmill. Kalbaryo para sa mga residente ang nakaambang windmill project na ito ng Island Wind Energy Corporation na sinimulan noong 2018. Dahil kahit hindi pa naitatayo ang mga dambuhalang windmill, kalbo na ang ilang bahagi ng bundok. Bagamat suspendido ang pagtatayo ng windmill dahil sa mga regulatory issues tulad ng kakulangan ng power supply agreement mula sa Energy Regulatory Commission at land use issues, nababahala pa rin ang mga lokal na residente sa lugar. Kahit sa ganitong sandaling oras lamang ating nilagi dito ay mararamdaman mo ang kapayapaan at gaan ang pakiramdam sa mga tanawing iyong nakikita. At dito rin makikita natin kung paano niyakap ng kalikasan ang teknolohiya. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay patungo sa panibagong kwento kung saan mararamdaman mo ang katahimikan, bigat at nakaraan. Ngayon ay magtutungo na tayo sa bayan ng Nagcarlan kung saan may libingan sa ilalim ng lupa.
Bago pa man natin simulan ng vlog na ito, ay isang problema na agad ang dumating sa atin. Sir, alam mo mag-video dito, sir? Kinausap tayo ng guard na bawal daw mag-vlog sa area. Magpaalam daw muna ako sa pamunuan, sabihin ang purpose ng aking gagawing video. Hindi na natin nakunan ng ilang mga tagpo ng eksena. Nag-email at nag-message tayo sa page, pero walang sumasagot. Dahil siguro, ang araw na ito ay walang pasok. Sinubukan natin maghintay ng isang oras. At dahil medyo matagal na rin tayo naghihintay, tinignan ko ulit ang page. At doon, nakita ko kung paano ko makakausap ang pamunuan. Sa oras na ito, sinusulat na natin ang request upang makahingi ng pahintulot na makapag-vlog sa Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa. Ipinahayag natin sa sulat ang ating layunin, na ipapakita lamang natin ang ganda at kahalaga ng lugar, at tiyaking walang anumang magiging kasiraan sa naturang libingan. Nandito na tayo ngayon sa Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa. So ngayon nagkaroon lang kami ng konting problema dahil nga hindi ko na-consult yung lugar na ito at di tayo nakapagpaalam para makapag-shoot ng ating video dito. So buti na lang tinulungan tayo ni Sir makontak yung personnel para makapagpaalam tayo dito sa lugar na ito. And luckily, thank you kay Sir Albert at inalaw naman niya tayo para may pakita at may kwento kung ano ang istorya sa lugar na ito. Nandito na tayo ngayon sa entrada dito sa Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa. At ngayon ay sisimulan na nating pasukin at alamin ang istorya ng lugar na ito. Ang Libingan sa ilalim ng lupa ay itinayo noong 1845 sa bayan ng Carlan, Laguna. Isa itong kakaiba at nag-iisang sementeryo sa Pilipinas dahil underground. Ano nga ba ang dahilan ng pagpapatayo nito? Noong panahon ng mga Kastila, ito ay ginawa para libingan pampubliko na nagkarlan. Ang itaas na bahagi ay para sa mga simpleng mamamayan at ang libingan sa ilalim ay para sa mga praile, mayayaman at prominenteng pamilya. At nandito tayo ngayon sa labas ng or dito sa ibabaw, sa taas na bahagi. Hindi pa tayo bumababa sa underground. Pansin nyo ba itong dami ng mga nakalibing dito? Kung makikita nyo, ito ay original na formasyon pa at wala itong binago. Although nagkaroon ng renovation dito noong March 2023 at nag-open ito noong December 11, 2025. Itong mga nanditong mga libingan ay nananatiling original. So wala itong binago. Ultimo itong lapida na ito, kung makikita nyo ay bongga. Ayan ay original pa rin anyo. So kung makita natin ang formasyon ng design nitong lugar na ito ay Baroque style dahil nga mga Spanish yung mga nagpaayos nitong libingan na ito. At natigil lang ang paglilibing dito noong 1981 dahil nawalan daw ng pondo ang mga pare at ito ay sinurrender na sa national government. Noong panahon ng katipunan at himagsikan laban sa Espanya, sinasabing nagsilbi itong taguan at lihim na tagpuan ng ilang mga katipunero dahil sa pagiging tago nito. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit din ito ng mga gerilla bilang taguan, imbakan ng gamit at pansamantalang himpilan habang lumalaban sa mga mananakop na Hapones. So ngayon naman isusubukan na nating silipin yung loob ng lugar na ito. So tingnan natin ano yung makikita sa loob. So dito daw sa loob ay merong na-preserve na lumang bahagi ng lugar na ito dahil ito nga ay nirenovate noong March 2023. So may mga ilang portion na lang yung mga parang inaanay sa taas. Ay ito na lang yung mga natitirang lumang bahagi. So halos lahat dito ay bago na. So ito yung mga dito, yung kanilang mga na-preserve na lumang parte ng lugar na ito. At dito naman makikita natin yung isang maliit na altar. Habang bumababa tayo ay nag-iiba ang temperatura ng lugar. Mas lumalamig at dumidilim ng bahagya. Sa oras na ito, hindi komportable ang aking pakiramdam. May mararamdaman kang kakaiba dahil siguro ito ay isang libingan. So itong lugar na ito ay iba sa akin ine-expect. So kala ko ito ay medyo creepy at medyo kakaiba yung
pakiramdam. So pagbaba nyo dito ay hindi naman pala ganun ka dilim, dahil nga nilagyan na rin nila ng mga ilaw dito sa bawat sulok ng lugar na ito. So nung una kong inisip na pumunta rito ay parang feeling ko makakaramdam ako ng kakaiba. Pero nung nandito na ako, parang ang naramdaman ko sa lugar na ito ay parang mas payapa. So baliktad yung aking iniisip pag nandito na sa lugar na ito. Sa kadahilanan na rin na may mga ilang istorya tayong narinig at mga napanood. Dito sa ilalim na bahagi ng sementeryo, so dito makikita natin ay itong mga libingan ng mga prominenteng pamilya at mga opisyal na nanirahan sa bayan ng Nagcarlan. So dito ay mapapansin natin itong parang isang malaking chamber sa lugar na ito. So dito, itong lugar na ito ay parang isang silid ng mga namayapa at nakahimlay. Sa pagbisita natin dito ay mararamdaman nyo ang ganda at kapayapaan. At kung gusto nyong masubaybayan ang ating mga kwento at storya ng kada lugar na ating pinupuntahan, huwag nyong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang storya na aking paglakbay. See you sa next vlog. Thank you!